Tayong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Ngayong araw, Agosto 28, ang buong simbahang Katoliko ay nagdiriwang sa kapistahan ni San Agustin, isang obispo at doktor ng ating simbahan. Si San Agustin ay ipinanganak noong Nobyembre 13 sa taong 354 sa Tagaste sa Hilagang Aprika. Si San Agustin ay isang obispo, teologo, pilosopo at isa sa mga pinakadakilang guro ng ating simbahan. Sa kanyang kabataan, namuhay siya ng malayo sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang ina, na si Santa Monica, unti-unti siyang nagbalik loob. Nabinyagan si San Agustin ni San Ambrosio ng Milan noong 387 at naging obispo si San Agustin ng Hippo at buong buhay na naglingkod sa simbahan at sa mga mahihirap. Tinawag siyang Doctor of the Church dahil sa kanyang napakalalim na ambag sa pananampalataya at sa teolohiya. Ang isa sa kanyang mga kilalang aral ay nagsasabing, ang puso namin ay hindi mapapanatag hanggang hindi ito nagpapahinga sa Diyos. Ang buhay ni San Agustin, mga kapatid, ay paalala na kahit gaano tayo kalayo sa Diyos, laging bukas ang kanyang pintuan para sa tunay na pagbabalik loob. Ngayon, mga kapatid, aminin natin ang mga nagawa nating kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumupuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas,
Ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakikilala lang Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kaniyang salita at maaasahan ang Kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal,
Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayong araw, narinig natin ang talinhaga ni Jesus tungkol sa 10 dalaga na naghihintay sa pagdating ng kasintahang lalaki o ng lalaking ikakasal. 5 ang matatalino dahil may dalang sapat na langis para sa kanilang ilawan. 5 naman ang mga hangal o mangmang dahil may ilawan sila pero hindi sila naghanda ng sapat na langis. At nang matagalan ang pagdating ng kasintahang lalaki, nakatulog silang lahat. Maganda po itong pansinin, mga kapatid, na lahat sila ay nakatulog. Ibig sabihin, hindi naman masama ang mapagod sa ating buhay. Hindi kasalanan ang matulog. Kahit na siguro matulog kayo habang nagmimisa, no? Lalo na pag nag-homily ang pare, okay lang po yan, no? Naiintindihan po yan ng Panginoon. Ang mahalaga ay kung handa ba tayo kapag dumating ang tamang panahon. Kaya sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Hindi tayo hinihikayat ni Jesus na mamuhay sa takot na baka bukas ay dumating na ang Panginoon. Sa halip, tinuturuan niya tayong mamuhay ng handa ang ating mga puso. Minsan kasi iniisip natin na ang paghahanda para sa Diyos ay para lamang doon sa mga matatanda na at doon sa mga malapit ng mamatay. Pero ang totoo, ang paghahanda ay ginagawa araw-araw. Uulitin ko po, ang paghahanda ay ginagawa araw-araw. Ang langis ng ilawan ay maaaring maging larawan ng ating pananampalataya, pag-ibig, panalangin, at kabutihan. Kapag gumigising tayo at sinasabi natin, Lord, salamat sa panibagong araw, naglalagay po tayo ng langis sa ating ilawan because of our gratefulness sa ating pagiging mapagpasalamat. Kapag pinapatawad natin ang taong nakasakit sa atin, naglalagay pa rin po tayo ng langis. Kapag tumutulong tayo sa nangangailangan kahit walang nakakakita, naglalagay tayo ng langis. Kapag nananatili tayong mabuti kahit maraming dahilan para magalit, naglalagay tayo ng langis. At kapag patuloy tayong nananalangin kahit parang walang sagot ang Diyos, patuloy nating pinananatiling may apoy ang ating ilawan. Mga kapatid, minsan sa buhay nauubusan po din tayo ng langis. May mga araw na pagod tayo, problema sa pamilya, problema sa trabaho, may mga panalangin na parang hindi isinasagot ng ating Panginoon. Minsan sinasabi natin, Lord, nakakapagod na. At alam ng Diyos ang pagod natin. Hindi niya hinihingi na maging malakas tayo sa lahat ng oras. Ang hinihingi niya ay huwag nating bitawan ang ating pananampalataya. Kung pagod ka, magpahinga, pero huwag kang lumayo sa Diyos. Kung umiiyak ka, pero umiyak ka sa harapan ng ating Panginoon. Kung hindi mo naiintindihan ang lahat sa buhay mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko po naiintindihan, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Iyan ang pagiging handa
Mga kapatid, may isa pang mahalagang aral ang ating ebanghelyo ngayon. Nang dumating ang kasintahang lalaki, hindi na maaaring hiramin ng 5 dalaga ang langis ng 5. Baka sabihin natin, napakaramot naman nung 5 matatalino, bakit hindi sila nag-share? Bakit hindi sila nagbahagi? Bakit hindi nila binagyan yung 5? Parang silang lahat ay makapasok. Mga kapatid, ipinapakita nito na may mga bagay na sarili nating pananagutan sa Diyos. Hindi sapat na sabihin natin na, okay lang, mabait at banal naman yung tatay at nanay ko. Hindi sapat na sabihin natin, okay lang, kahit hindi ako magdasal, madasali naman yung asawa ko. Hindi sapat na, okay lang, na ganito buhay ko, mabait naman yung pari namin. Hindi sapat na palaging nagsisimba yung pamilya natin, pero tayo ay hindi nagsisimba. Mga kapatid, maganda ang lahat ng iyon, pero kailangan din nating magkaroon ng sarili nating relasyon kay Jesus. Bakit? Dahil darating ang panahon na tayo mismo ang haharap sa Panginoon. Kasi mayroong mga Pilipino, mayroong mga Kristiyano, mayroong mga Katoliko na sasabihin, sige, ipagsimba mo na lang ako, ipagdasal mo na lang ako, kayo na lang ang sumama sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong. Sabi nga po ng isang pare, sa bawat magagandang bagay, mabubuting bagay, mga tamang bagay na ginagawa natin, tayo daw po ay nakakaipon ng mga puntos. Ito po yung tinatawag nating mga pogi points. At yung mga puntos na ito ay hindi natin pwedeng ibigay o ibahagi doon sa ibang tao o kaya sa mga taong mahal natin kahit gaano tayo kawiling, kahit gaano natin kagustuhan. We have to earn our own points. Tayo ay kailangan gumawa ng ating mga sarili nating mga puntos. Bakit? Dahil darating ang panahon, tayo mismo ang haharap sa ating Panginoon. Kaya habang may panahon pa, alagaan natin ang ating pananampalataya. Kung matagal na tayong hindi nagdarasal, magsimula tayo ngayon. Kung matagal na tayong hindi nakapagsisimba, bumalik tayo sa ating mga simbahan. Kung may sama tayo ng loob, subukan nating magpatawad. Kung may taong kailangan nating hinga ng tawad, huwag na po nating patagalin dahil hindi natin alam ang oras ni ang araw. Mga kapatid, ang buhay ay parang ilawan. Hindi natin alam kung gaano katagal ang langis. Kaya huwag nating hintayin ang huling sandali bago natin sabihin sa Diyos na mahal natin siya. Huwag nating hintayin ang pagkawala bago natin pahalagahan ang isang taong malapit sa ating buhay. Huwag nating hintayin ang problema bago tayo manalangin. Huwag nating hintayin ang bukas bago tayo gumawa ng mabuti. Ang pinakamagandang araw para magmahal ay ngayon na. Ang pinakamagandang araw para magpatawad ay ngayon. At ang pinakamagandang araw para bumalik sa Diyos ay ngayon din. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero alam natin kung ano ang dapat nating gawin habang tayo ay naghihintay. Manalangin, magmahal, magpatawad, maglingkod, at manatiling tapat. Naway hindi maging katulad ng mga dalagang may ilaw, ngunit walang sapat na langis ang ating buhay. Sa halip, naway maging ilaw tayo para sa iba, lalo na para sa mga taong nawawalan ng pag-asa. At kapag dumating ang panahon, sana ay matagpuan niya tayo na hindi perpekto pero tapat. Hindi walang problema pero may pananampalataya. Hindi walang pagod pero patuloy na umaasa. Kaya ngayong araw mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. May langis pa ba ang aking ilawan? Kung kaunti na, huwag po tayong matakot. Lumapit tayo kay Jesus, siya po ang magpupuno sa atin. At habang naghihintay sa Kanya, patuloy nating panatilihing nagningingas ang ilaw ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, sa pagdiriwang namin, sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sabayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, ni Gilbert ng aming Obispo, sa lahat ng mga pari, sa lahat ng mga reliyoso at reliyosa, at sa lahat ng mga laiko na patuloy na naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Awitin natin ang mga panalangin itinuro sa atin ng ating manunubos. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre
para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain tayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Kung meron po kayong gustong pabindisyonan, maaari na pong ilabas at hawakan ang mga ito. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ilan lamang pong patalastas, paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa. Lalo na po kung meron po tayong kasamang PWD, senior citizens, at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos at pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatiling tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Para po sa lahat ng mga naglingkod sa oras ng pagmimisang ito, sa ating mga lectors and commentators, sa ating mga collectors, sa ating choir, sa mga Eucharistic ministers na nag-serve, at sa ating pong lahat, maraming salamat po, and may we all have a blessed Friday. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayunan ipahayan, kanyang pagkaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Paanyaya po sa panalangin, tayong lahat ay tatayo, gagawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Dahil lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Sabagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suway walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. Diyos Anak anak, naging tao, tao, pinasay aming pasan, bigat ng kasalanan hanggang krus mabayubay. Ito kami iyong lingkod, sa iyo'y naglalaan. Di lamang ang salita, pati puso ay alay. Paningiliwanagan, tanglawan ngayong ilaw, kahit lalim o taas aming maunawaan. Naawa mo'y padama, dinggin ang aming dasal, hirap at pagaling, bigyang tatag ang buhay. Kami ay tinawag mo na ikay paglingkuran, sa bata't matatanda nakikita itong larawan. Ihatid sa kanila ay pag-asa at kalusugan, ulad kaming lahat payapang mabubuhay. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Tayo po ngayon ay magsiupo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon na limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan.
Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galakong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang Diyos ng Israel, ang tagapagligtas ng kanyang bayan, ay mahiwagang hindi kayang unawain. Lahat ng gumagawa ng Diyos-Diyosan ay hahamakin at mapapahiya. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas, ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailanmay hindi mapapahiya. Ang Panginoon ang Diyos ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya iyong mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong Panginoon lamang, ang Diyos na wala nang iba pa. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ang Israel. Sa paghanap sa akin, sinasabi kong lahat ng katotohanan at inihahayag ko ano ang tama. Sinabi ng Panginoon, halika kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasaan ng mga idulong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis, ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo, sino makahuhula ng mga bagay na magaganap. Hindi ba akong Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayong lahat sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay. At mapapahiya sino man sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Epeso. Huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating ng umaga, ako ay kawaan. Sa pagdating ng umaga, ako ay kaawaan. Ituro sa akin ang dapat kong tahaking daan. Ako ay kaawaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng umaga, ako ay kaawaan. Paanyaya tayo pong lahat ay tumayo. Nilingap ng Diyos at pinalaya ang kanyang bayan. Tayo po ay gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nilingap ng Diyos at pinalaya ang kanyang bayan. Sa pamamagitan ng kanyang krus, naghatid ng kaligtasan ang Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Dinadakila natin siya at may pananalig tayong dumalangin sa kanya. Panginoon, ibuhos sa amin ang iyong awa. Kristo, papag-alabin sa amin ang init ng iyong liwanag at huwag mapahamak sa anumang masama. Panginoon, ibuhos sa amin ang iyong awa. Bantayan ang aming mga iniisip, salita at asal at gawing itong kaaya-aya sa iyong paningin sa araw na ito. Panginoon, ibuhos sa amin ang iyong awa. Huwag ituon ang iyong pansin sa aming kasalanan. Linisin mo kami sa aming pagkukulang. Panginoon, ibuhos sa amin ang iyong awa. Sa iyong pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, pakalooban kami ng kasiyahan dulot ng Espiritong Banal. Panginoon, ibuhos sa amin ang iyong awa. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga taguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio,
para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa aming mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santa Padre Pio. Panginoon, ibuhos sa amin ng iyong awa. Atin pong dadasalin ang Ama namin. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo O kami. Panginoon, Magpadala dala po kayo ng mga banal na alagad alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat